Sa video na to, parang tinawag ako ng biryani, yung lamb biryani na, tikman mo rin ako, Pap. Nandito tayo sa Green Hills Christmas Night Market. Gagawin natin 1,000 pesos street food challenge. Ay, fried shabu-shabu. Anyway, hindi ko alam ano yung sabihin nun. Maghanap tayo masasarap, mas pinabait na biryani. Kakaiba. Kuya, hita ba to ng manok? O hita ba to ng ostrich? At amazing street food dito sa Green Hills. Kaya hintayin natin. Tsura! Magandang gabi. Nandito tayo sa Green Hills Night Market at hindi ko alam kung upload ko na to after Christmas or before Christmas. Mas importante is Christmas feeling pa rin. Anyway, bukod sa mga pagkain na meron dito, meron din mga bilihan ng mga damit, iba't ibang mga pangregalo. Pero siyempre ang hanap natin ay pagkain. So tara, pasok na tayo. Okay, tara. Okay pare, unang food trip natin, meron tayo ditong shabu-shabu. Pero hindi na siya basta shabu-shabu dahil siya ay fried shabu-shabu. Anyway, hindi ko alam ano yung sabihin nun. Pero meron tayo dito iba't ibang tusok-tusok from siomai, from fried siomai, kikiam, mga typical Filipino, tusok-tusok, fishball, kwek-kwek. Meron tayo dito iba't ibang processed lobster sticks. Meron tayo lobster ball, ito parang shrimp, ewan, at iba pa. Anyway, gawin natin, magpaprito na tayo. So, kuha ko, meron din tayo ditong na-intriga ako sa dynamite nila. So, kuha rin tayo nito. Ate, halika, paano ba to? So, kuha ko isa, papaprito ko. Tapos, kuha rin ako ito, ano bang nakaka-intriga? At ito, lobster claw. Diba? Lobster claw. Oh my God. Anyway, sige. So, lahat ng yun, 240 pesos na agad. Medyo nabawasan na yung 1,000 pesos natin. Pero, ganun talaga pag night market. Okay pare, ito na yung ating iba't ibang fried goodness. Look at this. So makikita mo, ito yung unang fried food natin. So parang siyang lobster tail, hindi ko masabi. Yung itsura niya parang yung hipon, nilagay mo ng steroid sa sinulog mo sa mainit na mantika. So gawin ko, dip natin sa parang mustard mayonnaise ata nila to. Hindi sa mustard. Texture wise, medyo chewy siya. It's kinda bouncy, tapos medyo oily din siya. Actually, parang cheese sauce ata yun. Anyways, di ko alam. Punta tayo sa kanilang lobster claw. Dip natin. So, parang siyang may giniling sa loob. Pili kong crab meat yung nasa loob niya. And then, kung ano yung parang texture nito, ganun din ito. Parang may giniling na siya sa loob. Tapos, in terms of lasa, medyo salty siya na parang seafood flavor din. Pero tatanong mo masarap? Masarap. At tatanong mo kung medyo mahal? Medyo mahal din. Okay, proceed tayo sa paniguradong sobrang init nito na dynamite. Look at this. Malalaking lumpia. At ang init nga niya talaga, good luck sa akin. I-dip ko sa ating mayo and ketchup. Yung init hindi nanggagaling sa hanghang, yung init nanggagaling doon sa mainit na mantika. Pero sa loob niya, nandun yung green chili pepper. Actually, hindi lang cheese, meron din siyang ham sa loob. And then you have the sweet ketchup na may mayonnaise. And then labas, syempre, ultra crunchy. Isa pang agad para sa inyo. Proceed tayo sa next food trip. Okay pare, after mo mag-ikot-ikot at medyo namamawis ka na masarap humigop o masarap uminom ng refreshing na drinks. Meron tayo iba't ibang punches dito. Meron tayo itong cucumber lemonade, may blue lemonade, may mango, at ang in-order ko, isang kanilang melon. Tikman natin. Overly sweet, pero lasang-lasa mo yung melon na parang melon powder juice. Anyway, hanap ang next food trip. 80 pesos lang to. Joke lang, medyo mahal pala 80 pesos para dito. Pero tara. Okay, meron tayo ditong Korean corn dog. Ito yung favorite ni Han Ji Pyong dahil yung lola niyan sa Halmoni, ito yung binibenta nila sa business nila. Anyway, ang daldal ko. Look at this. Huge coated na corn dog. So, makikita mo mga maliliit na square, parang fries o patatas yan. Tapos, meron siyang ketchup tsaka mayonnaise. So, anyway, tikman natin. I mean, that's super chewy. Cheesy. Ketchup nandun, yung mayonnaise nandun. Nagdadagdag ng extra crunch, ng extra texture yung patatas. Kumbaga, parang may harina na siya. Tapos nagdadagdag pa ng extra starch yung pinakapatatas. Though, pansin ko lang, medyo makapal yung harina niya. Though, punong-puno ng keso sa loob. Anyway, hanap pa tayo next food trip.
common right now. But we have the highest seller. Okay, meron ako nakita ditong iba't ibang Pakistani biryani. Look at this. Wide array of choice, chicken biryani, meron tayo ditong beef pulao. Ang pulao ay isang Afghanistan national dish pero na-absorb na rin ng Pakistan. Meron tayo ditong lamb biryani, meron tayong beef biryani. Pero mas na-intriga ako sa kanilang beef pulao. Actually, nakatikim na ako nito. Ang pulao ay parang meron ding version yung Swahili or African dish. So, kuha ako ng konti. Sumutik man yung kanin. Oh, sarap. There's no spiciness, but flavor-wise, sobrang sarap. And then, the raisins, nagbibigay ng extra sweetness, extra fruity flavor. Gusto kong tikman, itong baka natin. Sobrang lambot ng karne, na parang di mo na kailangan ng ngipin. And then, yung kanin, soft, fluffy, flavorful. Ilayo mo sa akin to, dahil baka maubos ko to. Mas pinabait na biryani. Kumbaga, less spice siya, pero hayop pa rin siya sarap. Okay, palis na ako pero parang tinawag ako ng biryani, yung lamb biryani na tikman mo rin ako, Pap. So, tikman na rin natin. So, makita mo, so ito mas vibrant yung kulay niya, more spices to, and then yung karne natin nandyan. So, tikman mo na yung kanin. Pakistani spices note na note sa kanin. Ito yung karne natin. Know that. Parang lambot. Tingnan natin. That's fatty, soft, delicate, and tender. Alam ko Pakistani ito pero nanggaling na ako sa India. Ang dami ko nang tikman na biryani doon. Nagsawa sa biryani. So, medyo kahit pa paano may standard na ako na masarap na biryani. Masasabi ko na, pucha, this is a great quality of biryani. Ito gusto ko tikman to. Mas maraming karne. So habang naghihintay ka maluto mga pagkain, pwede ka mo maglaro dito pare. Hindi nyo alam, wala lang sa height ko pero nagbabasketball ako dati. So 6 na. Ano rule para manalo? Sa perfect 6 po, 30. Perfect 6 dapat. Dito, Dito. sa 1 to 5 points po. 1 to 5 points. Ako, mahirap. Mataas pressure. Naku, wala na ako. Makaisa lang ako, masaya na ako. Naku, nakakahiya. Ikat mo yan, Jeyo, ha? Yun! Mag-food trip na lang tayo, ha? Di, wala. Ano ko ba? Isa lang na shoot ko, eh. Ba't may price pa pag isang na shoot? Ano? Meron. May price ako. Ano ito? Baka kalain mo. May price ka pa pala kung nakashoot ka. Anyway, bro, thank you. So, tikman natin to. Food review. Okay pare, meron tayo ditong iba't ibang street food mountain goodness dito sa, ano pangalan ulit? John Crispy. Sabay-sabay sila, kailangan maalala yung pangalan ng Jim's Crispy, joke lang, ng John's Crispy. Meron tayo ditong puset, may crablets, may hipon, may balat. Anyway, tikman muna natin tong ating crablet. Idip ko sa suka. Okay, all the way malutong na siya. Mula sa paa, hanggang sa pinaka-shell, tapos may karne din siya, hindi gano'ng maalat. You have the crab flavor. Nice. Next natin, yung crispy tawilis. Pero mukha siyang toyo. Dip natin sa suka. Ano mo? Parang hindi siya tawilis. Parang more on toyo siya. Pero masarap naman. Overall, may lutong. Tapos yung kada kagat mo yung karne parang may pait. Parang toyo nga talaga. Alam mo, yung ganitong klaseng pagkain, edi parang hinahanap ko yung napakalamig na bote ng Coke Zero. Perfect partner. Okay, next meron tayo ditong Maranao Barbecue. Pero pare, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki to. Hindi ko alam, tinanong ko nga kanina, kuya, hita ba to ng manok o hita ba to ng ostrich? Tikman ko muna yung walang sauce. Cheers! Lasa ng chicken peri-peri. Oh wow, ang sarap nun. I mean, the marination itself. Kung may turmeric ba yun, pero it's like more on
Nangingiliti yung dila ko sa lasa. Ang sarap. Yung manok malambot, may konting lutong na rin sa labas. Tapos, kita mo naman kung gaano siya umuusok. Gagawin ko, i-dip ko sa sauce nila. Parang siyang roasted gravy sauce. Pero pinanghang mo. Ang sarap nun. I mean, it's like that more on grilled barbecue. Pero parang kumakain ng roasted chicken. Ganun yung pagkaluto sa kanya. Perfectly may crust sa labas and then juicy sa loob. Pwede mo pang gawin, kuha ka ng kanilang Java rice dito. This is a game changer for a Filipino barbecue, pare. Ang sarap nun. Okay pare, napapansin nyo, nandito tayo ulit, hindi ito time machine. Bumalik ako dahil ito yung pang-end natin dahil meron tayo ditong lamb kebab. Look at this. Wow. Parang punong-puno ng spices, maganda yung pagkaka-grilled. Tingnan natin wala mo ng yogurt. Cheers. It's like a kiss on my mouth, pare. Ang lambot, mataba. All of that like may curry flavor, may turmeric flavor. Medyo salty din siya. Nandun sa pagkakaluto sa kanya, may char din sa labas so may konting lutong. Pero ang pinaka-cherry on top dyan is yung lalagyan mo nung parang yogurt nila. Pag dinagdag mo yun, parang may bonus ka sa sweldo mo ngayong Pasko. Alam mo, nung unang pagpasok ko, parang, may makakain ba dito? Parang medyo konti yung stores pero ngayon nakapag-ikot ako, nung nagsibukasan na unti-unti yung mga stores ngayong gabi, ang dami pala pwede makain at hindi lang basta-basta pagkain, pero masasarap din yung mga stalls dito. Anyway, cheers tayo at tingnan natin kung saan umabot ang 1,000 pesos natin. Okay pare, dito nagtatapos ang ating Green Hills Night Market 1,000 pesos street food challenge. At parang hindi ko alam kung gumagana ba talaga tong barko na to. Pero ang nagastos natin sa lahat ng yon dahil libre yung Pakistani food. Medyo nahihilo na ako, unti-unti nang tumataas. Ang ginastos natin ay 630 pesos lang kung kasama siguro yung Pakistani na food. More than 1,000 pesos na yon. Anyway, medyo tumataas na at pinagtatawa na ako ng bata sa likod. Tapusin na natin to bago pa ako sumuka. Maraming salamat sa panonood ako si Chewy. Dito sa Green Hills, nagsasabi stay safe. Good night. Goodbye. Bang! Wait, ate, tigil mo na. Stop na, ate. Stop na. Okay lang. Okay lang. Baka mabitin ka. Okay lang ah. Bababa lang kami. Thank you, ate.